Hi, welcome back to my channel and with TV. Gumagawa nga po akong tutorial tungkol sa iba't ibang uri na natural halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng vlogs tungkol sa mga natural halamang gamot. Kumbaga lang po kayo dito sa channel ko, pwede bang pakisubscribe, pakilike na simulang ganyan. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa friends and family and relatives kung mahilig kayo dito sa ginagawa ko mag-tutorial ng iba't ibang uri na natural halamang gamot, ang pagbablog ng iba't ibang uri na natural na halamang gamot. At ngayon po ay hindi na natin patatagalin yung tutorial ko. Ito po ay tungkol sa kung kayo po ay may problema at yung problema ninyo para kayong nagluluksa sa sobrang problema ninyo, sobrang iniisip ninyo yung problema ninyo at malalim na malalim iniisip ninyo ay sobrang lungkot ng buhay ninyo. Ito po yung pwedeng mawala ng 50% yan, yung problema niyo na sobrang lungkot or sobrang lumbay ninyo or para kayong namatayan sa problema na dinadala ninyo. Ito po yung tips ko sa inyo sa may mga problema na tao at sobrang lumbay, sobrang lungkot para mawala ng 50% or tuluyang mawala kapag na-hit nung tips tutorial ko po at na-feel ninyo yung tips tutorial ko at nasa puso ninyo at nasa isip ninyo yung tips tutorial ko. Tips number 1, kung ikaw ay may malaking problema, kagaya na sa pera at may utang ka, hindi mo bayad-bayadan, ito yung gawin mo. Yung kung anong may sumasaksak sa isip mo or kung anong gagawin mo, hindi mo na alam ang gagawin mo, ganun yung mga problema ng tao. Ano bang dapat gawin? Walang tumutulong sa iyo ng kamag-anakan, umutang ka sa iba, wala nang pag-utang sa iyo kasi wala kang pambayad. Para mawala yung problema na yan o ma-edsa ng 50%, mawala yung kalahati, ito yung gawin mo. Kung mahilig ka mamasyal sa magagandang tanawin, lalo na yung may mga overlooking kagaya ng sea view, makikita mo yung dagat, lalo na pag alas 5 ng hapon, overlooking sea view, makikita mo yung dagat nga. Yung problema mo na yan, kapag nawala mo yun at mahilig ka sa mga nature, 50% mawawala yung problema mo kapag tumambay ka sa lugar. For example, may lugar sa inyo na bundok, tapos kita yung dagat, tumambay ka, tapos kung nagkakape ka, magdala ka ng kape or may music ka na kaunti, yan. Tapos masarap pa yung simoy ng hangin doon. Then, yung problema mo na yan, kapag tumambay ka ng 1 hanggang 3 oras, mawawala yun ng 50% or tuloy na mawawala kapag na-feel mo yung lugar, yung place na malamig ang simoy ng hangin, nagkakape ka, tapos nakatanaw ka dun sa dagat. Yan. Yan yung tips number 1. Tips number 2, kapag ikaw ay nalulungkot at sobrang lumbay mo, ito yung gawin mo. Mahilig ka ba sa mga export? Punta ka dun sa mga lugar na yung gustong-gusto mo dati na hindi mo nagagawa. Kapag ikaw may problema, gawin mo na ngayon yung mga export. Huwag lang yung boxing, huwag lang yung target shooting, huwag mo lang gagawin yun ha. Or driving, karera, huwag kang gagawa kung may problema ka. Ito yung gawin mo kung ma-export. Games, yung games na favorites mo, tapos bigla ka nanalo sa games na hindi mo sukat akalain na manalo ka. Yan. Mawawala ng 50% yung problema mo or tuloy na mawawala. Kasi dati, pangarap mo lang yung games na yan or pangarap mo lang na magawa pero nagawa mo na habang may problema ka. Hindi lang games, kung tumatakbo ka dati ng 1 kilometro, hindi mo kaya. Tapos nung may problema ka, tumakbo ka ng mahigit pa na 1 kilometro, pwedeng matuwa ka. Baka ma-develop ka or manalo ka sa karera o track and field, di ba ganon? Or yung pabilisan ng takbo. Yan. O etc. Ano ba yung mga favorite mo na games na hindi naman magiging wild ka o hindi ka na magiging lalong matapang kung naglalaro ka ng games na yan.
na ikaw ay may problems. Yan. Or nanonood ka ng mga love story, ganun, mahilig sa mga love story, mga pelikula. Huwag lang yung mga pelikula na mga butakal. Kapag may problema ka, yung sasaya ka, yung may in love ka, kung binata ka, kung may asawa ka naman, piling yung pakiramdam mo bumaba or tuloy na mawala yung problems mo. Yan. Yan tips number 2. Tips number 3, kapag may problema ka, pwede ka naman mag-relax kung nag-ainom ka. Pero yung pag-inom mo, kaunti lang. Yung dati yung alak ngayon, hindi mo mainom, pwede mong inumin. Pero kung iinom ka, wala kang sakit. Wala kang sakit sa puso, wala kang sakit sa atay, wala kang sakit sa baga. Kaunting tagay lang, pamparelax. Alam mo ba, yung alak, nakaka-relax yan ng isip. Ako nagsasabi sa inyo ha, tingnan mo yung mga tao, tingnan ninyo yung mga tao na sobrang tahimik pag hindi pa sila nakakainom ng alak. Kapag nakainom ng alak, ang daming sinasabi, maraming naalala. Ang ibig sabihin, nakakabos ng isip yung alak, nakakadagdag ng memory. Kapag yung tao naman ay nagnilasing, hindi naman siya umiinit, hindi siya mahilig magsalita, magkwento. Kapag nalasing siya o nakainom, ang dami niyang naalala or nag-i-English pa siya. Naniniwala kayo, nag-i-English pa siya, di ba? May ganung tao kapag lasing. Ang galing niya mag-English, sobrang talino. Nabubos yung memory niya o yung utak niya ng alak. Pero yung iba lang po. Pero kapag may mga sakit kayo sa nabanggit ko, huwag kayong uminom ng alak. Yun yung tips number 3. Tips number 4, ito yung the best. Kapag may problema ka, magpatugtog ka. Mga love song. Ayan. Banatan naman ang love song. Lalo na yung nagpapatugtog ka, love song. Nandun sa nasabi ko ng overlooking. Tapos, habang nagkakapi ka, nagpapatugtog ka ng mga love song. Nasa mountain ka, tapos sa baba may dagat. Kung hindi naman dagat, river na magandang tingnan, or sapa, or lake. Paikot ng lake yung lugar mo. Tapos malamig yung siminhangin, may mga ibon, tapos nakakita ka ng magagandang chicks, mga sexy, yung mga favorite mo na chicks ng dati. Tapos yung problema ka nakita mo, nagkapatugtog ka o umiinom ka ng kape dyan sa lugar na yan, pwedeng mawala yung problema mo 50%. At kung nagandahan ka pa doon sa chicks nakita mo, baka mawala pa ng tuluyan yan. Yan yung tips number 4. Tips number 5, ito yung nakakaalis din ng problema ng mga 50%, yung ikaw ay pumunta sa massage, magpamassage ka, nakaka-relax. Alam mo ba, kapag minamassage ka, 50% yung katawan mo sa kanyang isip mo. Kasi sa massage therapy, minamassage dyan yung ulo mo, yung katawan mo, dyan. Kasi kapag ikaw ay extra may problema ka, hindi ka halos makatulog. Kapag na-massage ka at hindi ka makatulog ng ilang araw, pwedeng mahimbing yung tulog mo kapag na-massage ka ng full body. May mga massage na iba't iba na kagaya ng full body, mga bintusa, ganun. Na nakaka-relax po yan ng katawan at isip kapag minamassage. Yan yung tips number 5. Tips number 6, nakaka-relax ang isip kung ikaw ay may problema, yung makipag-sex ka sa partner mo. Alam niyo ba na 50% to 70% kapag may problema ka, bababa yung problema mo o tuloy na mawawala kung nakipag-sex ka sa partner mo o sa misis mo. Kasi alam niyo ba, yan ay talagang the best kapag may problema yung mga lalaki o babae. Yung iba ay nakikipag-sex dahil nakakatanggal nga niya ng problems pag-sex sa partner at mga asawa ninyo. Yan yung the best. Tips number 6. Tips number 7, nakakatanggal ng problema yung uminom ka, pumunta ka sa mga bar o sa mga beer house. Hindi ko kayo sinasabi na pumunta sa beer house or
ah, magpunta sa mga bar. Yan ay tips ko lang. Kung mahilig naman kayo, ay nasa yun lang yun sa inyong gawi or inyo kung may mga binata kayo. Pag pumunta kayo sa beer house at sa mga bar, mga etc. Anumang may mga inumin na yan, tapos may magagandang chicks. Nakakaalis ng stress, alam mo, kung nakakita ka ng chicks dyan na kumakanta, sumasayaw, tapos masarap yung alak, masarap yung pulutan, malamig yung lugar. The best 50% or tuluyan ang mawawala yung problema mo kapag pumunta ka sa mga ganyan lugar kung ikaw ay mag-iinom. Pero kung mag-iinom, hindi ka mag-iinom at may mga sakit ka ng high blood, sakit sa puso, sakit sa atay, may allergies, huwag kang iinom. Yung ibang tips ko ang gawin mo. Ito yung tips number 7 sa mahilig sa mag-inom at healthy yung katawan nila. Yan, 50% or tuloy na mawala, makakita ka ng sobrang sexy na babae, tapos sayawan ka dun sa harapan mo ng sexy. Tapos masarap yung isog sa'yo na pulutan sa kainumin. Baka makarami ka ng inumin or makarami ka ng table na babae. Baka tuluyan ang mawala yung problema mo. Yan yung tips number 7. Tips number 8, kapag ikaw ay extra, pwede kang kumain sa masasarap na pagkain. Tapos sa masasarap na pagkain, for example, ano yung favorite mo? Uminom ka ng masarap or yung mga milk tea, mga matatamis, or ano yung favorite mo na pagkain. Wag lang bawal sa yung pagkain at yung mga allergies ka. Tapos kasama-sama na yung jowa mo, yung sexy mo, di ba? Yung asawa mo, gano'n. Siya, mga 50% o 100% kapag nakakain ka na masasarap na pagkain dahil kasama yung jowa mo, the best talagang ikaw ay mawala na ng problems mo. 50% o tuloy ng mawawala. Yun yung tips number 8. Sa sobrang extra ng tao, hindi alam yung gagawin, o etc. Yan. Step by step, panoodin niyo sa answers ng video na ito na malaking problema. Problema sa pera, ng asawa, etc. Yan. Sana po nakatulong sa mga malaking problema sa search ng video na ito. Pwede po bang paki-subscribe, paki-likes, and paki-share po sa friends and family kung mahilig kayo sa ginagawa kong pag-tutorial at pag-vlog sa iba't ibang natural halamang gamot. I'm Olivia TV. Bye-bye. Mabuhay po kayo lahat.